Hi guys! Welcome to our YouTube channel. Thank you sa lahat ng mga nag-like and subscribe. At sa mga hindi pa nagla-like and subscribe, please subscribe our YouTube channel. So, it's been August, September, October, November, December. Roughly 4 months now here in the Philippines. So, it's still adjusting. Of course, weather, syempre big time. So, right now, weather here is very nice. Medyo para sa akin ha, since I'm a Filipino, this weather is a little bit cooler na. So, 23 degrees, 24. So, medyo nag-sprinkle at saka may hangin. So, good weather. So, for sure sa Canada, they will all be shoveling snow. Stay warm, guys. So, this is just a quick video. I just want to share my personal experience, of course. As I always do in my video and my blog for my past video. Yung mga hindi pa nakakapanood sa mga video ko about the aspiring student, healthcare aid in Canada. So, I have all the videos in my YouTube channel. So, this one is, I just want to share about the Balikbayan package. What is Balikbayan package? This is 1 year free visa. If you are planning to stay in the Philippines longer, so like in my situation, I'm married to a Canadian citizen, right? So prior to that, nag-inquire na ako sa Philippine Consulate, and then nag-dual citizen na din ako. So I'm dual citizen. My husband is Canadian citizen, right? So nagtanong ako kung ano yung pwedeng ma-avail ng asawa ko na visa. So, ang in-advise is Balikbayan package. That is 1 year free visa. So, if you're just ordinary foreigner or a Canadian citizen, you're only allowed to stay free for 30 days, right? After that, kung halimbawa, mag-stay ka pa ng 3 months, magbabayad ka na, diba? So, this is for my husband. So, Balikbayan package is a 1 year free visa. So, ang requirements doon, so after our marriage in Canada, sa Canada kami kasi kinasal. So, pagkatapos ng marriage namin, pumunta ako sa Philippine Consulate, and then, nag-submit ako ng ROM. ROM is report of marriage. So, report of marriage, meaning, i-register mo yung kasal mo sa Canada, i-register mo dito sa Pilipinas na kasal ka. So, in that case, magkakaroon ka ng authenticated marriage certificate coming from the National Statistic. Yun yung, parang sa birth certificate, diba, yung may tatak na ano, yung birth certificate nyo may tatak na NSO, something, diba? So, yun ay back tayo sa report of marriage, magkakaroon kayo, i-issuehan kayo ng marriage certificate galing sa Pilipinas. So, magkakaroon kayo ng kopya. And then, yung kopya na yan ang kakailanganin ninyo para sa Balikbayan package na 1 year free visa. Ito ay para lang sa mga yung Canadian citizen na you want to stay longer in the Philippines. Para lang maka-avail kayo. Sayang naman, diba? So, yun, sa asawa ko. So, pagdating namin, pag-land namin sa immigration dito sa Pilipinas. So, ako ang nagsabi doon sa immigration officer na my husband will avail the Balikbayan travel package. So, tinanong lang niya sa akin na kasal ba kayo? Sabi ko, opo. So, pero dala ko yung mga documents ng amin. Dala ko yung marriage certificate ko, yung birth certificate ko. Yung mga documents, syempre, dala-dala nyo. Just in case, tingnan ng immigration officer. So, in my case, hindi na nila tiningnan. Tinanong lang nila ako, tapos kinuha na nila yung passport ni husband. Tapos yun, sinulatan nila doon ng date na free visa for 1 year. And then, yun na. So, halimbawa, gusto nyo pang mag-stay ng longer. So, sabi nung immigration, pumunta ka lang sa malapit na Bureau of Immigration at wag na wag lalampas sa date na nakatatak doon sa passport mo. So, dapat bago yun mag-due date, nakapag-submit ka na ulit ng extension. Yun. And then, yung baby ko kasi,
may Philippine passport din. So, isa ding habol ko is yung, halimbawa, yung baby nyo born in Canada. So, mahalaga, very important. Halimbawa lang, it depends on the parents pa rin, 'di ba? So, inyong preferences. So, ako, pumunta ako sa Philippine Consulate and then I did the ROB, that is report of birth. So, yung baby ko, ni-report ko yung birth niya sa Philippine Consulate para i-report ng Philippine Consulate dito sa Pilipinas at nagkaroon si baby ko ng birth certificate issued by the Philippines. So, yun naman ay ginamit ng baby ko para magkaroon siya ng Philippine passport. So, it's still parents' preference, diba? Ako kasi, I still prepared ko na magkaroon din siya ng Philippine passport kasi yun nga, for just in case halimbawa in the future hindi naman natin alam yung mga anak nyo gusto mag-stay sa Pilipinas ng 6 months or longer than pre-visa, so they don't need to pay the visa, 'di ba? So sayang naman. So in the Philippine Consulate magpapa-appointment ka lang and report of birth, ang mga requirements napaka-easy lang. So birth certificate mo, you can go to the Philippine Consulate website. Everything is in there. Pero yung sa balikbayan package, 1 year pre-visa, sayang, 'di ba? So, maa-avail mo yon kung kasal kayo, na ni-register nyo sa Pilipinas at the same time, dual citizen. Kagaya ako, dual citizen ako. Yeah. Thank you guys for watching. Hope na may natutunan kayo sa aking short videos. And yan, nag-start na naman ang ulan. Ayan. Actually, ang ulan, ayan, come and go ang ulan. Ayan, kinig nyo ba? Kinig nyo ang ulan, Ayan, we're 4 months here, kaya tamo naman bumalik na yung aking kulay. Yung aking putim na, yung sunog na ako. Ayan, sunog na. Bumalik na talaga ang aking sunog. Ayan, ipapakita ko lang ang view. Ayan, syempre. Medyo malamig. Para sa akin, malamig to. 23 degrees, 22, yes. At syempre, I'm here sa aming dirty kitchen. Anong tawag na? Outdoor kitchen. Sabi na ako, outdoor, not dirty. At syempre, ayan, may nakikita ba nyo to? Ayan, syempre, this is my favorite. Saging na sabo. Thank you guys. Hope you enjoy watching. Please subscribe our YouTube channel.